Isang mapagpalang oras po at sandali sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Muli ako'y bumabalik upang magpahayag muli ng salita ng Panginoon sa ating lahat at mini-welcome ko po ang bawat isa na manonood at makikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ating pasimula, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo tumungo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, narito po kami muli upang ikaw ay aming pasalamatan, purihin at sambahin ang iyong banal na pangalan sa oras na ito. Maraming salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin at nawa sa sandaling ito ay muli mo kaming tipunin sa Espiritu upang makinig ng iyong salita. Panginoon, patnubayan mo kami sa aming pakikinig at nawa maintindihan namin ang iyong salita at makapulot kami ng mga ginintuang aral mula sa iyong banal na kasulatan at magamit namin ito upang kami lumago sa pananampalataya at makaiwas kami sa paggawa ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Welcome po mga kapatid at mga kaibigan. Ating itutuloy ang panghuling talata ng Kabanatang 5 ng unang 1 at ang ating paksa ay closing remarks o ang pangwakas na pangungusap ni Apostle John sa kanyang first epistle. So babasahin ko ang mga talatang ito, then isa-isahin natin mamaya. Ayon sa verse 13 hanggang sa mga sumusunod ay ganito ang sinabi niya sa atin. Isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. At ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya, kung anuman ang hilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, ay pinakikinggan niya tayo. At kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang hinihiling natin, nakatitiyak na tayo na tatanggapin natin ang hinihiling natin mula sa Kanya. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ipanalangin niya ito at ito ay bibigyan ng Diyos ng buhay. At ganoon din sa mga gumagawa ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na ipanalangin ninyo. Lahat ng kasamaan ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Alam na nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat iniingatan siya ng Diyos, ng anak ng Diyos, at hindi siya nagagawang saktan ng masama. Alam na natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At alam na nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So yan ang mga panghuling pangungusap na pinagkaloob sa atin ni Apostol Juan upang maging gabay natin sa ating mga pananampalataya. Sa background na ito ay sinabi ni Apostol John sa atin na isinulat ko na sa inyo ang mga bagay na ito, winika niya, ito ay nakalipas na. Ngunit ang sulat na ito ay nananatili pa rin hanggang sa panahon natin, sa kasalukuyan. At ang mga sulat na ito ay hindi nagtatapos at umiiral ito sa ating pananampalataya. Sapagkat sinabi ni Apostle John na ang sino mang sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, upang malaman niya nating lahat na tayo ay may buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao ang umaasa na makakatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Marami yan. Sinabi ni John na we can know that we have it. Sa panahon natin, marami pa ring mga tao sa mundong ito na hindi nila sigurado na sila'y maliligtas. Hindi nila alam kung sila yung mamamatay, ay maliligtas sila. No? Merong doubt eh. Pero ang mga anak ng Diyos, sa oras na tinanggap nila ang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo, from that moment, ay naligtas sila sa panganib ng ikalawang kamatayan. Nagkakaroon na sila ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Meron ng assurance ng salvation.
Kaya nga dito sinabi sa atin ni John na meron na, nasa sa inyo na yung buhay na walang hanggan dahil sa pananampalatayang tinanggap ninyo sa ating Panginoong Kristo. God's promise gives us the certainty that we have eternal life through His Son, Jesus Christ. Meron na eh. Meron na kasiguraduhan na hindi ka nag-aalinlangan, na hindi ka maliligtas sapagkat si Kristo ang nagliligtas eh. No? Siya ang nagbibigay ng kaligtasan. This truth doesn't depend on whether we feel close to God or far away from Him. No? Eternal life comes from facts. Ang buhay na walang hanggan ay dumarating mula sa mga katotohanan, hindi sa mga sabit-sabi ng mga tao. Ha? Hindi katotohanan yan kapag samot-sabi ng tao. Ang katotohanan ay nanggagaling sa tunay na Diyos na nagbibigay ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. No? Ang ating Panginoong Kristo ay katotohanan at ang buhay. Pag sinabing mga facts o mga katotohanan, yan ay hindi pwedeng baliin ng sino man. Hindi pwedeng yang baluktutin ng sino pa mang tao. Katotohanan eh. Lalabas ang katotohanan. Hindi yan nararamdaman. No? Kaya iba yung katotohanan sa nararamdaman. We can know that we have eternal life. Alam natin yan. If we believe God's truth, kapag tayo naniniwala at nananampalataya sa katotohanan, ay nasa katotohanan, nasa Diyos tayo. Hindi tayo nag-aalinlangan na wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, maliban ng tao ay hindi sumasampalataya sa Diyos. Kapag ang tao ay naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, pumapasok ang katotohanan sa Kanya. Kaya nga dito, if you aren't sure that you are a Christian, maraming mga tao, hindi nila sigurado kung sila Kristiyano o hindi. Kasi nga, ay naniniwala sila sa Panginoon. Kasi iba yung naniniwala sa mga sumasampalataya. Yung mga naniniwala sila. Ang tanong, ay lubos ba silang sumasampalataya? Naniwala sila. Pero hindi sila sumusunod. Naniwala lang eh. No? Yung pagsunod wala. Kaya yung sumasampalataya, ibig sabihin nananalig doon sa sinampalatayanan, ay kumikilos upang ang kanyang sinampalatayanan ay magbigay lugod yung kanyang mga ginagawa. Kaya nga dito, maraming mga tao sa mundong ito, ang tinatanong nila ang kanilang mga sarili hanggang ngayon. Ako ba'y Kristiyano? Ako ba'y tunay na Kristiyano o anak ng Diyos? Hindi nila masigurado eh. Kaya nga si Nicodemo ang isang napakahalagang halimbawa ng isang taong doubt sa kanyang sarili. No, nung gabing iyon ay dinalaw niya ang Panginoong Kristo dahil natatakot siya sa mga criticism ng kanyang kapwa Pariseo. Natatakot siya. Baka ma-expel siya sa kanilang council, Sanhedrin. Kaya gabi siya nagpunta na walang taong nakakakita sa kanya, natutulog na ang mga tao. Kaya tinanong niya ang Panginoong Kristo, sabi niya, paano po ba ang isang tao na ipanganak na muli? Hindi siya sigurado eh, pero naniniwala siya na si Kristo, ang Panginoon, ang isang tagapagligtas, ang Mesiyas. Pero hindi pa niya lubos na naiintindihan pa maliban na sa kanya mga pagtatanong. Kailangan tanungin niya ng gusto ang Panginoon upang malaman niya yung mga katotohanan na nagmumula sa Panginoong Kristo. Kaya ang katotohanan ay malalaman sa magitan ng mga pagtatanong. Pagtatanong na hindi mo alam ang sagot. Sapagkat ang mga Pariseo at ang mga teachers of the law, nagtatanong sila sa ating Panginoong Kristo na alam nila ang sagot. Nagtatanong sila para subukin ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, pag tayo nagtatanong sa Diyos, dapat yung tanong natin talagang nanggagaling sa puso natin na hindi natin alam ang kasagutan. At sa pamamagitan ng mga gawain na yan, ang Diyos ay malulugod sa atin sapagkat hindi natin siya hinahamon, hindi natin siya china-challenge kung hindi tayo nagtatanong tungkol sa ating kalalagayan sa mundong ito. Kaya nga, alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan sapagkat tayo nananampalataya sa katotohanan ng Diyos. Kung tayo ay hindi sigurado na tayo ay mga Kristiyano, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay honestly committed my life to Him as my Savior and Lord? Kasi kapag ang tao
ay hindi nasusunod ang Diyos sa kanyang buhay, ay hindi ang Diyos ang naghahari sa kanyang buhay. Ang kanyang sarili ang naghahari sapagkat wala siyang takot sa paggawa ng masama at ng kasalanan sapagkat ang Diyos ang hindi naninirahan sa kanyang puso. Kaya nga, does that decision affect your daily choices? Kapag hindi tayo natatakot gumawa ng mali, ay hindi naghahari ang Diyos sa tao. If so, you know by faith that you are indeed a child of God. Kapag ikaw'y nag-iingat sa iyong sarili na huwag kang magkakamali at huwag kang magkakasala, bagamat walang perpekto sa mundong ito, ay tayo'y nag-iingat at naglilinis ng ating sarili sa mundong ito, ay tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Yan ay ayon kay Juan. Dito natin makikita, yan ang mensahe ng talatang 13 ng chapter 5 ng 1 John. At dito naman sa talatang 14 at saka hanggang 15, sinabi dito ni John, at ito ang katiyakang taglay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ano man ang ating inihiling ayon sa kanyang kalooban lamang, ayon sa will of ng ating Panginoong Jesucristo, God's will in the name of our Lord Jesus Christ, pinakikinggan niya tayo. Kasi hindi lahat ng mga dinadalangin ng tao ay ibinibigay ng Diyos. Kasi kung minsan ang mga tao umihiling na hindi niya kailangan. Marami yan Kaya hindi binibigay ng Diyos ang isang bagay sa isang tao kapag siya nananalangin sapagkat hindi kailangan ng taong yun yung kanyang hinihiling. Binibigay ng Diyos ang mga bagay na para lamang sa ikabubuti ng isang tao. Ayon sa pangangailangan natin. Hindi niya ibibigay sa atin ang mga bagay na hindi natin kailangan. Sapagkat ang mga bagay na iyon na hindi natin kailangan ang siyang maglalayo sa atin sa Diyos. Una, kayamanan. Ang mga tao nahihilig sa kayamanan. Gusto nilang maging ganito, maging ganyan. Nung nakamtan na lahat nila ang kayamanan sa mundo, ay nakalimutan na nila ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, mahirap pumasok sa kaharian ng langit ang mga mayaman. Sapagkat yung kayamanan nila ang nagiging hadlang upang sila'y sumunod sa Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, binanggit dito ni John na kung taglay natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ano man ang hihilingin natin ayon sa kanyang kalooban. Take note niyo yung salitang ayon sa kanyang kalooban. Hindi porket tayo nananalangin sa Diyos, lahat ng ating mga idinadalangin ay ibibigay ng Diyos. Meron 3 yan Una, oo, ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. Ikalawa, hindi. Sapagkat hindi mo kailangan yung hinihingi. Yung ikatlo ay maaari o maybe. Maaring ibigay ng Diyos sa iyo, maaring hindi. Ganun lang yun Kaya nga dito, ang Diyos, pinakikinggan niya ang mga tao na dumadalangin at nananalangin sa Kanya. Kapag hindi tinitigilan ng isang tao ang Diyos, kung minsan, ang Diyos, ibinibigay niya sa tao yung kahilingan na yon sapagkat nakikita ng Diyos yung persistence niya. Yung isang tao. Dahil yung tao talagang gusto niya makamtan yung kanyang kahilingan na yon. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa tao yung mga bagay na kahilingan niya dahil hindi tinitigilan ng tao sa pananalangin sa Diyos yung bagay na iyon. Hindi natin alam kung ano ang mga panalangin at dalangin ng bawat tao. Hindi natin alam. Diyos lamang ang nakakaalam. Pero ang masasabi natin diyan, ibibigay lamang ng Diyos ang mga dalangin na ito ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang inihiling natin, ay nakatitiyak na tayo, mayroon na tayong assurance na tatanggapin natin ang hiniling natin mula sa Kanya. Diba? Sabi nga ng Panginoon, bago pa nga natin isipin yung sasabihin natin, alam niya na kung ano ang nasa isip ng isang tao. Diba? Kaya nga, tayo dapat maging mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam niya, kahit na hindi natin sabihin, nasa isip pa lang natin, hindi pa natin nasasabi yung gusto nating hilingin sa Kanya, alam na ng Panginoon kung ano yung hinihiling natin sa Kanya. Diba? Kaya nga dito, ang palagi nating dapat nasabihin kung loloobin ng Panginoon. Kung nanaisin niya, ito pagkakaloob niya sa atin, yung ating mga kahilingan kung loloobin ng Panginoon. So, in-emphasize dito ni John
na praying for what pleases God. Mananalangin lamang tayo, hindi yung kung ano magiging benefit ng ating mga sarili. Ang ipinapanalangin natin para malugod ang Diyos sa tao. No? Kasi yun ang purpose ng prayer eh. Bigyan ng kaluguran ng Diyos sa magitan ng pananalangin. Manalangin kayong walang patid, ang sabi ni Apostol Pablo. Pray without ceasing. Walang patid o walang tigil. Kasi ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Di ba? Na nakalulugod sa Kanya. Kapag ang mga tao ay nananalangin sa Diyos, ibig sabihin, hinahanap ng tao ang Diyos. Di ba? Kapag ang tao ay hindi nananalangin, ibig sabihin, wala siyang interes sa Diyos. Wala siyang pakialam sa Diyos. Kasi hindi niya kinakausap, hindi niya tinatawag sa magitan ng pananalangin. Kaya mga Kristiyano, nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo ay nananalangin sa Kanya. Diba? Si Daniel, nalugod ang Diyos sa Kanya. No? Sapagkat sinabi sa aklat ni Daniel, na si Daniel ay nananalangin ng 3 beses isang araw, kaya yun ang naging cause, dahilan kung bakit siya ipinatapon sa kulungan ng mga leon. No? Yung kanyang mga kaaway ay palaging tumitingin sa Kanya at naghahanap ng paraan upang siya ay bigyan ng charge, no? Upang yung hari ay dakpin siya, magbigay ng kautusan na kung sino man ang makikitang nananalangin sa kanyang Diyos sa ganong oras ay dadakpin at itatapon sa kulungan ng mga leon. Nung mabalitaan ni Daniel ang utos ng hari na ito dahil sa kanyang mga kaaway na nadiktahan yung hari, no? Ay walang magawa ang hari kung hindi ibigay ang batas na iyon. Hindi niya alam si Daniel pala ay mayroong ganung klase ng kanyang kinagagawian na mananalangin siya sa mga ganung oras na 3 beses isang araw kasi siya manalangin, di ba? At nakaharap pa sa Jerusalem, di ba? Noong makita ng kanyang makaaway na siya nanalangin ng ganung oras, nagsumbong sila sa hari. At nung malaman ng hari, wala siyang magawa. Gusto niyang iligtas si Daniel pero hindi niya magawa. Sapagkat mayroong batas na umiiral. At yun naman ay talagang napatunayan na ginawa ni Daniel ng ganong oras na ipinagbabawal. Hindi siya natakot. Kung makita man siya ng kanyang makaaway. Diba? Kaya nung pinatapon siya sa kulungan ng mga leon, sabi nung hari sa kanya, manalangin ka sa iyong Diyos na iligtas ka sa bungangan ng mga leon na iyan. Sabi naman ni Daniel, wag po kayo mag-alala, mahal na hari. Hindi ako pababayaan ng aking Diyos. Sabi niya ganoon. Kaya ano nangyari, di ba? Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay tumakbo na kagad ang hari doon sa bungad ng kuweba at tinawag ang pangalan ni Daniel. At sumagot si Daniel na, mahal na hari, nandito po ako at ligtas. You know? Kaya pinabuksan ng hari ang bunganga ng kuweba at yung mga kaaway niya na gusto siyang patayin ay inuutos ng hari na sila ang dalhin dun sa kuweba na pinanggalingan ni Daniel. Hindi pa nga nakakalapag yung mga kaaway niya doon sa ground eh. Nilapa na kagad ng mga leon eh. Doon pa lang sa ere pa lang nilapa na kagad eh. No? Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, hindi kanya pababayaan. Kaya yan ang kagandahan na ang pananalangin sa Diyos ay kaluguran sa Kanya. Kaya tayo ay pinagwiwikaan ng mga apostol, lalo tigit si Juan, na manalangin tayo. No? Tumawag tayo sa Diyos. When we talk to God, we shouldn't demand what we want. Hindi natin siya dinidemand, no? Na pinipilit. Hindi natin siya tinuturuan kung ano ang ibibigay niya sa atin. Hindi dapat ganun, no? Kung hindi, we should ask Him what He wants for us. Dapat ganyan ang dalangin ng tao. Panginoon, ano po ba ang dapat naming gawin, no, sa mundong ito? Na ipagkakaloob mo sa amin yung mga bagay na dapat naming magawa kung hindi naaayon sa iyong kalooban upang magawa namin ang iyong kalooban. So yun ang mga panalangin na dapat nating gawin pag tayo nanalangin sa Diyos. No? We should ask God what He wants for us. Kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Yeah? Kaya parang yung sinabi ng Panginoon sa kanyang panalangin na masunod nawa ang iyong kalooban naman. No? Yun dapat eh. So, if we align our prayers with His will, no, ating ililinya yan, yung ating mga panalangin sa kalooban ng Diyos. Makikinig ang Diyos. Ha?
And because He hears us, hindi pwedeng hindi Kanya pakinggan kapag tayo nananalangin sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa Ama ay hindi mapapahiya. Di ba? Lahat tayo nananalangin ay hindi tayo mapapahiya sa Diyos. Sa oras na binanggit natin ang pangalan ng Diyos, makikinig siya sapagkat tinawag mo ang Kanyang pangalan. Makikinig siya. God will give us a definite answer. Sabi nga, maaring yes, maaring no, maaring maybe, o maaring maghintay ka. Wait, di ba? Start praying with confidence. Kasi yung mga tao na nananalangin, yung parang ganun lang, hindi yung kung talagang bukal sa puso mo yung pananalangin. Yung, excuse me, marami tayong mga pastor na nagkakaroon sila ng mga morning devotion. Maganda yan. Nung ako ay nasa Nagcarlan, Laguna pa noon, way back 1992, ay meron kaming every morning, no, ng 6 o'clock ng umaga. Nananalangin kami yan. Mga half an hour, no, Monday to Friday yan, nananalangin kami. At lahat ng mga prayer requests ay prayer lang, walang preaching, walang basa ng nagbabasa lang kami ng konting scriptures tapos maghahawak-hawak kami ng kamay tapos mananalangin kami. No? Sa loob ng kalating oras, lahat ng mga panalangin namin ay sinasabi namin doon. Deacons, elders, ministers, yung mga masisipag na mga manggagawa ng iglesia ay pumupunta yan ng alas 6 ng umaga. Hindi pa yan nag-aalmusal, pupunta na yan sa church para manalangin kasama-sama. Maganda yung ganun, yung kayo sama-sama na nanalangin, naghahawak-hawak kayo ng kamay, at tumitibay ang inyong relasyon bilang mga magkakapatid at mga pangunahing tagapanguna at lingkod ng iglesia. Hawak-hawak kayo ng kamay. Tapos mananalangin kayo isa-isa. So manalangin tayo na may confidence, na may pagtitiwala. No? Tayo ay gagabayan ng Diyos sa ating mga panalangin na yan. May binanggit dito si John na kung makita ng sino man ng kanyang kapatid. Ito namang 16 tsaka 17 ay iba na namang ibang topic ito eh. Ang wika niya tungkol naman sa paggawa ng kasalanan. Kung makita ng sino man ng kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanan hindi tungo sa kamatayan, ipanalangin niya ito at ito ay bibigyan ng Diyos ng buhay at ganun din sa mga gumagawa ng kasalanan tungo sa kamatayan. Binanggit niya na may kasalanang tungo sa kamatayan at hindi tungkol ditong sinasabi ko na ipanalangin ninyo. Lahat ng kasamaan ay kasalanan. Ngunit, may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. So dito binanggit ni John na mayroon dalawang klase ng paggawa ng kasalanan. Mayroong kasalanang hindi hahantong sa spiritual na kamatayan. At meron din kasalanan na tutungo sa spiritual na kamatayan. So paano natin mauunawaan yung sinabi ni John na yan? Ibig sabihin kasi sinasabi dito na ang lahat ng paggawa ng kasalanan ay kasalanan, masama. So ngayon, paano natin maunawaan yung sinasabi ni Apostle John dito na mayroong mga kasalanang hindi tungo sa kamatayan? At ipanalangin niya ito. No? At bibigyan siya ng Diyos ng buhay, gayon din sa mga gumagawa ng kasalanang tungo sa kamatayan. Di ba ito yung sinasabi ni Judas, na kapatid ng Panginoon sa kanyang epistle? Maliit lang yung epistle niya eh. Na ang sabi doon ni Judas na agawin ninyo sila sa apoy. Di ba? May binanggit si Judas diyan eh. Tumutukoy yan sa mga pananalangin, no? Na agawin ninyo sila sa apoy. Ibig sabihin yan, yung mga Kristiyano na mga nagkamali ay pwede pa ring mawala diyan. Kasi wala namang, bagamat Kristiyano na, minsan nakakagawa pa rin ng nakamalian. Si Ananias at saka si Sapphira na ang isang halimbawa natin. Di ba, mga Kristiyano yan sa panahon ng mga apostol. Alam nila na mali ang ginagawa nila. Binenta nila yung kanilang mga ari-arian. Pagkatapos yung pinagbilhan, yung kalahati, tinabi nila, yung kalahati ibinigay sa mga alagad. Kasi nakita nila yung idea ng pagbibili ng ari-arian ng lupa sa magitan ni Bernabe. Diba, alam natin ang story ni Bernabe. Binenta niya yung kanyang lupa at binigay sa pano ng mga apostol at naglingkod na siya bilang missionary na kasama ni Apostle Paul. So, di ba?
Ngayon, nung malaman nila sa Ananias at saka Sapphira yung ginawang example ni Barnabas, ginaya nila. Pero ang mali kay Ananias at saka kay Sapphira, niloko nila ang Holy Spirit. Akala nila maluloko nila. No? Hindi nila ibinigay lahat yung napagbilhan. Kalahati tinago sa ilalim ng kanyang tolda, tapos yung kalahati ang ibinigay. Kaya nga yun pinapakita na kasalanang tungo sa kamatayan, di ba? Nagsinungaling na nga sila, tapos pinagnakawan pa nila ang Diyos, di ba? Bagamat sa kanila yung pag-asa, kaya sabi nga ni Peter doon, sa inyo na nga yung pag-aari, sabi niya. Bakit pa ninyo dinaya ang inyong mga sarili? Ngayon, paano naman, halimbawa, matatanong tayo, paano naman yung kasalanang hindi ka mamatay? Di ba? Alam niyo, sa Biblia, kasi dito sa mundo, meron kasi mga, parang hindi naman exception yan eh. Kumisan tayo, kapag ang isang bagay hindi natin alam at hindi natin sinasadya. Di ba? Halimbawa, meron tayong ginawa na hindi natin talagang gustong gawin, pero nagawa natin. No? Hindi natin ginusto, hindi natin sinasadya, pero nagkamali tayo, nagkasala tayo. Yun ay mga maaring doon napapasok yung sinasabi ni Apostle John na mga kasalanang hindi ikamamatay, hindi tungo sa kamatayan. Kasi pwede pang ipanalangin na mapatawad ng Panginoon yung kasalanan na gawa niya kasi nga hindi sinasadya. Iba kasi yung sitwasyon ni Ananias tsaka ni Sapphira na sinadya yung kasalanan. Alam nilang mali, ginawa nila. Di ba? So yun ang kasalanang ikamamatay. Namatay sila eh. Di ba? Sinabi sa banal na kasulatan sa Acts chapter 5, binanggit dito, verse 1 hanggang 11. No? Struck dead when they lied to God eh. Sino yung kanilang pinagsinungalingan? Yung Holy Spirit eh. Kaya yung dito sa talatang ito nagpapakita na ang Holy Spirit ay Diyos. Na? Diyos siya. Sino ba ang pinagsinungalingan nila kundi ang Holy Spirit? Di ba? Kaya ganyan na nangyari sa kanila. Kaya dito pinapakita na minsan tayo, nakakapagsinungaling tayo na ayaw nating gawin kung minsan. Yung sinasabi nilang white lies kung tawagin. Lahat ng masama yan. Kaya nga, ang bumabagsak lamang dyan yung tinatawag na hindi mo sinasadya. No? Para bagang bigla mo nalang nagawa na hindi mo naiisip na masama pala yung ginawa mo, ginawa mo, di ba? Kaya nga yung ginawa ni Peter na dininay niya ang Panginoong Hesus, bagamat sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya na i-deny ni Peter ang Panginoon ng 3 beses. Narinig niya yon bago dumating yung denial. Kaya noong tinanong siya, nung isang babae doon sa courtyard ni Herod, nang sabi sa kanya, ikaw, isa ka sa mga lingkod at saka tagasunod ni Kristo. Parang si Peter, natakot siya eh. Pumasok sa kanya yung takot eh. Gusto niyang makaiwas doon sa ganung sitwasyon eh, kaya nagsinungaling siya. Sabi niya, hindi. Nagkakamali ka, babae. No? Maaring yung sagot ni Pedro na nabigla siya. Hindi niya inaasahan yung tanong sa kanya. Nangyayari kuminsan sa atin yan. No? Parang nagugulat tayo. Nabibigla tayo. Tapos naulit na naman uli yung second denial, di ba? At meron na naman nagtanong sa kanya. Sabi niya, hindi. Nagkakamali kayo. Hindi ko kilala yung taong yan. No? Yun ang sabi ni Pedro. Yung ikatlo, matindi yung ikatlo. Talagang wala na siguro magawa si Pedro kung hindi sabihin na kahit ikamatay ko pa. Parang ganun ang pagkabanggit niya eh. No? Kasi yun ang tinatawag na Hebrew idioms eh. Yung sinabi ni Pedro na yun, yung parang kahit na ikamatay ko pa, hindi ko kilala yung taong yan. No? Yan na yung parang kawikaan niya ng mga Jews ng mga panahon ni Peter eh. Yung ganung salita. Ha? Na kahit na ikamatay ko pa, hindi ko kilala yung taong yan. Parang ganun ang pagkasabi niya eh. No? Hebrew idioms yan eh, kung tawagin. Kaya nung matapos niyang sabihin yun, tumilaok yung manok. Diba? Kaya sinabi ng Panginoon, titilaok ang manok kapag ka natatuwa mo na ako. Nung marinig ni Pedro yung tilaok ng manok, magbubukang liwayway na yun, ha? Umiyak siya at nagsisi siya ng kanyang makasalanan. Diba? Dumating yung repentance eh. Kaya yun ay kasalanan ikamamatay yun kung hindi pinagsisiyan ni Pedro yung kanyang ginawang denial na yan. Bagamat sinabi ng Panginoon sa kanya ahead of time na i-deny siya
ni Pedro ng 3 beses. Doon hindi siya napahamak. No? Kung hindi, nakagawa siya ng pagkakamali, ng denial, pero napatawad siya ng Panginoon dahil doon sa kanyang ginawang repentance. Kaya nga dito pumapasok yung sinasabi ni Apostle John na kung sino man ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ipanalangin niya ito. No, sa magitan natin ng mga magkakapatid sa pananampalataya, pag meron tayong mga nakita ng kapatiran o sino pa man na kasama natin sa pananampalataya, ipanalangin natin yung tao. Kausapin natin, pagkatapos ipanalangin natin siya. Dahil sa lahat ng mga tao ay nananalangin para sa isang individual na Kristiyano o anak ng Diyos, ang taong iyon ay mapapatawad sa kanya mga kasalanan. Ito ang katibayan na sinabi ni John sa atin. Bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Hindi mawawala sa kanya yung buhay na walang hanggan. No? Kundi may ibabalik sa kanya kung sakali mang mawala sa kanya. At ganun din sa mga gumagawa ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan. No? Hindi tungo eh. Diba? Kasi nga maraming mga sitwasyon maging sa panahon ng ating Panginoon Kristo, maraming sitwasyon na ganyan eh. Diba? At maging si James and John, maging sumulat itong epistle na ito. Diba? Nung kasama pa ng Panginoon ang mga alagad na ito, itong magkapatid si James and John kung tawagin yan ng Panginoon anak ng mga kidlat, anak ng kidlat mga anak ng kidlat. Yung tinatawag na son of Boanerges, kung tawagin. No? Anak ng mga kulog. Ibig sabihin, mga maiiniting mga tao, mga madaling magalit. Kasi nga, di ba, nung sila ay pumapasok sa mga teritoryo ng mga Samaritano, hindi sila pinapapasok kasi mga Hudyo sila nagalit itong si James and John, ang sabi, paulanan mo na nga sila, Panginoon, ng apoy at para sila mga matay na. Di ba? Kasalanan yun. Nahatulan mo yung mga tao, mamatay sila. Anong sabi ng Panginoon? Hindi mo alam kung ano yung sinasabi. Kaya sila binansagang mga anak ng kulog anak ng kidlat Kasi maiinitin sila. Di ba? Kaya yung personality ni John, later on, na-realize niya na mali yung ganung klase ng pag-uugali na mainitin ang ulo, madaling magalit. Kaya, in the later time, binago ni Apostle John yung kanyang kalooban. Imbis na may isang taong madaling magalit, isang taong mabulasik ang kalooban, ay pinababa niya ang sarili at naging binansagan siyang the apostle of love. No? Naging apostol ng pag-ibig mahabagin, maawain. Diba? Na dati ay mainitin, mabulasik ang puso o yung pabigla-bigla, ay nabago siya nung kasama niya ang ating Panginoong Kristo. No, later on. Diba? Ganyan yung maaring ipinapahiwatig sa atin ni Apostle John dito. Yung mga commentators ng Bible, iba't iba yung kanilang mga pag-iisip tungkol dito sa ganitong mga klase ng kasalanan. May mga kasalanang nagtataguyod hanggang sa kamatayan, at meron namang yung whether the death they cause is physical or spiritual. At di ba ganyan ang mundo kapag ikaw ay nakagawa ng masama sa iyong kapwa, kapag ang iyong kapwa ay nagiganti, kuminsan buhay ang inutang ay buhay din ang kabayaran, di ba? And then gantihan ganyan ang sanlibutan gantihan ang utos ng Panginoon, kapag ikaw ay ginawa ng masama ng iyong kapwa, ay huwag mong gagantihan ng kasamaan din yung ginawa niya sa iyo. Kung hindi, kapag ikay sinampal sa kabila mong pisngi, ay bibigay mo naman ang iyong kaliwa. Diba? Mahirap na mahirap na pilasapi yan. Maraming mga taong hindi sumusunod dyan. Kasi nga, yung pagpapaubaya No? Yan ang ibig sabihin dyan. Dito sa North America, sa Canada at saka sa US, kapag sinampal mo ang isang tao, ay assault ang tawag dyan. Pwede kang makulong dyan kapag sinampal mo. Kapag nagdikita na ang inyong mga balat at nanakit ka ng iyong kapwa, pwede kang i-charge ng assault at pwede kang makulong dyan. No? Charge ka dyan, assault ang tawag dyan. Malaki ang penalty dyan kapag yan ay ginawa ng kayong nanuntok ka sa tao, sinaktan mo siya, sinapak mo siya sa mukha, at yung tao ay nagkaroon ng damage, nagkaroon ng injury, makukulong ang isang taong gumawa ng ganyan. Sa utos ng Panginoon, kakaiba Ginawang ka na nga ng masama, ay ibigay mo pa yung kabila. Diba? Ang hirap niyan. No? Sino ba makakasusunod dyan?
Di ba? Pagpaparaya yan eh. Oh. Halimbawa, kinuha yung jacket mo, yung tunika mo, mga Diyos ng mga panahon yun. Ang tawag nila sa mga jacket natin ngayon, tunika eh. Tunik kung tawagin. Tunika yan eh. Kapag kinuha sa iyo, bigyan mo pa ng isa pang pares pa. Di ba? Oh, kita mo yun. Kapag ikay binato daw, ay batuhin mo rin daw. Ganun ang sabi nila eh. Binato ka, di batuhin mo din. O, di ba? Hindi ganun ang gusto ng Panginoon eh. Pagka ginawan tayo ng masama, wag nating gantihan ng katulad din ang ginawa ng tao, di ba? Kaya nga mahirap talaga maging Kristiyano. Madaling maging Kristiyano kung gusto 'yun ng tao. Pero mahirap magpaka-Kristiyano. No, mahirap lakaran ng pagiging anak ng Diyos kasi pagpaparaya 'yan eh. So dito sumulat si Pablo sa mga maraming mga Kristiyano na namatay na sila sa kanilang mga lumang katauhan, no? Because they took communion. Ito nga yung sinasabi sa Korinto, yung mga unworthily, yung mga hindi karapat-dapat at hindi kaaya-aya, no? Nagiging parang hipokrito na lang sila pag sila nagtitipon. No? Nagiging hypocrite sila. Kaya nga yan ang sinasabi ni Pablo na huwag ninyong gagawin. No? Manatili sa inyo ang kalinisan na nagbumula sa Diyos. Yung kasalanan na nagbubulid sa impyerno o yung kasalanang ikamamatay, pumapasok diyan yung tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit, yung blasphemy against the Holy Spirit. Ito yung nagresulta ng spiritual death. No? Mark chapter 3 verse 29. Diyan pumapasok yung kasalanang ikamamatay. Kapag ang isang tao, hindi niya inonor, hindi niya kinilala yung Holy Spirit na yon, at pinagsinungalingan niya, binastos niya, at pinagsalitaan niya ng mga hindi magaganda, may kaparusahan yan. Yan ang kasalanang wala ng kapatawaran. Diba? And the book of the Hebrews describe the spiritual death of the person who turns against Christ. Yung mga taong lumalaban kay Kristo at talagang inuusig si Kristo maging sa panahon natin ngayon. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Yan, mga kasalanang ikamamatay. So John was probably referring to the people who had left the Christian fellowship and joined the Antichrist. So na yan dyan na pumapasok yan. So by rejecting the only way of salvation, which is Jesus Christ our Lord, these people were putting themselves out of reach of prayer. Hindi na sila maaabot. Diba kaya doon yung pumapasok yung sinasabi ni Judas na agawin nyo sila sa apoy sa magitan ng mga pananalangin na walang patid. No? In most cases, however, even if we knew what such a terrible sin as described here was, we would have no sure way of knowing whether a certain person had committed it. So therefore, we should continue praying for our loved ones and for our Christian brothers and sisters, leaving the judgment up to God. Diyos lamang ang hahatol at huhukom sa bawat isa. Wala sa atin ang paghatol, ang paghukom. Diyos ang gumagawa niyan. Pero dapat nating alamin sa ating mga sarili yung ating limitation. Ang Diyos ang gumagawa ng kahatulan, tayo naman na nag-iingat sa atin, sa ating mga sarili na huwag tayong pumunta doon sa kahatulan na yon. Alam natin na may kaparusahan. Kaya dito ni-note ni John sa atin, nang sabi dito, I am not saying you should pray for those who commit it. No, hindi natin ipinapanalangin yung mga taong sinasadya nila yung mga kasalanan na yun. Hindi natin pinapanalangin yun. Ang ipinapanalangin natin yung mga tao na hindi nila sinasadya yung mga ganong kasalanan. Kasi hindi nila sinasadya eh. Di ba? Naipit sila sa ganong sitwasyon. So, sa atin pwede rin mangyari yan eh. Pag naiipit ka sa isang sitwasyon. So, hihingin mo kagad ang tawad sa Diyos yung mga bagay na yan. You cannot pray for those people who know already that they commit sin against God. Hindi natin pwedeng ipanalangin yun eh. Kasi alam na nilang mali yun, tas ginagawa pa nila. Ang ipinapanalangin natin yung mga tao na hindi nila sinasadya at hindi nila ginusto yung mangyari yung mga bagay na dumating sa kanila. So he recognized the lack of certainty. Only God knows the human heart and mind. Siya lang ang nakakaalam yan. Yung puso natin at pag-iisip natin. We should leave these matters up to Him, the perfect judge. Kahit na ano pang ginawa ng tao sa mundong ito, hindi natin pwedeng ipilit sa sino pa man na hindi tayo hukom eh. Hindi natin masasabi na nagkasala ka. No? Hinatulan na natin yung tao na kakilala natin o hindi.
kapag sinasabi natin na hinatulan natin sila na mali ang ginawa mo, ano? Totoo 'yun kung talagang alam nating mali ang ginawa mo. Sabi nga ni Apostle Paul, "Speak with gentleness." Ah, magsalita tayo na may kaamuhan sa ating kapwa. Nagkasala na nga, ang intonation pa ng boses natin, talaga namang gano'n na lang, na wala tayong pakundangang iimbis na yung tao ay mag-isip na mali pala yung ginawa niya, lalo pa nagmataas, dahil do'n sa intonation ng boses na sinabi natin sa kanya. Kaya nga kahit na mali, dapat gamitan natin ng magandang pangungusap, 'no? Huwag nating pagalitan, kundi pagwikaan natin ng malumanay para ma-realize ng tao na mali ang ginawa niya. Kasi kapagka pinagwikaan mo ang tao ng mataas ang intonasyon at parang galit, lalaban pa yan sa iyo, 'no? Hindi makikinig sa iyo yan kung hindi lalaban pa kasi hinahamon mo siya. Kung ang pakikipag-usap mo sa kanya ay maganda, tahimik, malumanay, maginoo, 'di ba? Kaaya-aya, baka ma-realize niya na talagang mali ang ginawa niya. Kaya lahat ng kasalanan talaga ay lahat ng kasamaan ay kasalanan. Wala tayong question diyan, wala tayong pag-aalinlangan diyan. Ngunit may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Ito ang isang mystery na mahirap unawain. Ano ba 'yun? Ano ba yung kasalanang hindi tungo sa kamatayan, no? Kaya kung kayo na lamang ang makakaalam niyan, no? Ano ba yung mga kasalanang hindi tungo sa kamatayan? Kayo lamang, tayo lamang, ang bawat isa lamang ang makakaalam niyan. Kung ano yung mga ginagawa natin na hindi hahantong sa kamatayan, no? Tayo lamang nakakaalam niyan at ang Diyos ang nakababatid niyan, no? Hindi natin yan pwedeng sabihin sa ating kapatid na mali ang ginawa mo, no? Alam natin na mali, pero wala tayong karapatang sabihin at doktrinahan at sisihin ng isang tao sa kanyang kamalian. Iparealize natin doon sa tao na may mali siyang ginawa. At sabihin natin na naway tulungan ka ng Panginoon sa pagsisisi ng iyong kasalanan. Encourage natin na magsisi ng kasalanan. Hindi yung hahatulan natin yung tao na mali na nga ang ginawa, hahatulan mo pa. Diba? Sino tayo? Masigit ba tayo sa judge? Hindi. Diba? Kaya nga alam na natin, dito sa verse 18, alam natin na ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. No? Hindi na tayo nagpapatuloy dyan sapagkat iniingatan tayo ng anak ng Diyos, no? Ng ating Panginoong Kristo at hindi siya nagagawang saktan ng masama. Kapag tayo ay na kay Kristo na, maiiwasan natin ang paggawa ng kasamaan. Lalayo tayo sa kasamaan, alam nating mayroong danger sa masama. No? Kaya nga ang sabi nga na kapag ikaw ay in-entertain mo ang chismis, nakisawsaw ka sa chismis, hindi pwedeng hindi ka maapektuhan ng chismis sapagkat nandun ka kasama ka ng mga chismosa at saka mga chismoso. Kaya ilalayo mo ang iyong sarili sa mga bagay na iyan upang hindi ka mahawaan at hindi ka maapektuhan at hindi ka naman na-involve dyan Mapapasama ka pa dyan. Mapapariwara pa ang buhay mo dahil sa pagsawsaw mo sa mga bagay na wala ka namang kinalalaman sa buhay ng ibang tao. Kaya tayo ay pinagwiwikaan ng Biblia na umiwas tayo dyan. Lumayo tayo dyan. No, wag tayo makisama sa mga taong mahilig manira ng kapwa, mahilig mag-usyoso ng buhay ng mga tao. No? Lumayo tayo sa kanila. Ang lapitan natin at pakisamahan natin ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Sumama tayo sa mga pananalangin. Sumama tayo sa mga pag-aaral ng Biblia at ng salita ng Diyos. Sa mga prayer meetings, sa mga Bible studies, sa mga fellowships, sa mga worship, yun ang samahan natin sapagkat lalago tayo dyan. At lalawak pa yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Malalayo tayo sa masama. No? Yan ang gabay natin Alam na natin na tayo ay sa Diyos. Alam natin yan. At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas o ng masama. At alam na nating naparito ang anak ng Diyos, si Kristo, nung una niyang pagdating at muli siyang babalik sa ikalawang pagbabalik, ay binigyan niya tayo ng pagkaunawa, ng understanding, upang makilala natin siya na totoo. Diba? At dito natin makikita na tayo ay nasa Kanya na totoo. Sapagkat totoo yung sinasampalatayanan natin. Kung totoo yung katotohanan na sinasampalatayanan natin, hindi totoo tayo. Totoo tayong tao. Diba? Sa makatuwid, sa Kanyang anak na si Jesu Kristo.
Dito natin makikita ang tunay na kadiyusan ng ating Panginoon Kristo. Itong talatang ito, ang ginagamit ko nung araw kapag ako ay nag-evangelism noon sa Pampanga, sa Isabela, no? Kapag sumasama ako kay Brother Alex Flores, meron kasi siya kaming grupo nung araw, yung tinatawag na CYM, Christ in Youth Ministry, no? Kung saan kami nangangaral ng mga crusades. So kapag kami nagkakaroon ng mga evangelism, ito ang ginagamit kong talata doon sa mga tao na hindi naniniwala si Kristo na Diyos, di ba? Ito babasahin ko sa inyo na dito binanggit na si Kristo ay anak ng Diyos, anak sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos. Kita ninyo. Tingnan ninyo yung salitang sinabi dito ni John. Yung anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Di ba? Paano sasabihin ng mga tao si Kristo ay tao lang, tao lamang? Ano itong sinasabi dito sa John chapter 5 verse 20, no? Na si Kristo ang anak, Jesucristo, at siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Binanggit din dito ni John, mga anak, sabi niya, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang mga Diyos-Diyosan ang magbubulid sa mga tao sa impyerno. Ang mga Diyos-Diyosan yan ay mga demonyo yan. Inanyuhan yan sa mga uri at anyo ng mga Diyos-Diyosan. Mga demonyo yan. Yung espiritu ng mga demons ay nandyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Kaya nga ang mga sumasamba dyan sa mga Diyos-Diyosan ay mapupunta sa impyerno. Kaya sinasabi dito ni John na lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Lumayo kayo. Huwag nyo silang sasambahin. Huwag nyo silang yuyukuan. Huwag nyo silang paglilingkuran. Diba? So dito, ay maliwanag na sinabi sa atin na ang mga Kristiyano ay nakagagawa pa rin ng kasalanan. Christians commit sins, of course, but they ask God to forgive them. Yan na lang ang magagawa natin, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And then, they continue serving Him. Kahit na magkamali tayo, mag-move on tayo. No? Yung pagkakamali na yun ay magdulot sa atin ng aral na wag na natin muling balikan pa. God has freed believers from their slavery to Satan. Gustong agawin tayo ni Satanas sa kamay ng Diyos. No? Hahatakin niya tayo, yung ating mga paa ay hahatakin ni Satanas, katulad ni Christian. Nung malapit niya nang maabot yung city of light, yung gate, no? Malapit na siyang umahon sa river of death. Nung naaaninag niya na yung liwanag, kinuha ni Satanas ng dragon ni Apollyon yung kanyang kama, ang kanyang paa at hinila pababa at itinarak ni Apollyon, ni Satanas, yung buntot niya na dragon doon sa dibdib ni Christian at bumulwak ang dugo, lumabas ang dugo. Akala ni Christian, yung dugo niya ang bumulwak. Hindi, dugo ng ating Panginoong Kristo yun. Niligtas siya sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. No? So, God has freed believers from their slavery to Satan. And He keeps them safe from Satan's continued attacks. Walang tigil na mag-a-attack yan si Satan hanggang sa makuha niya ang isang tao, lalo tigit na mga Kristiyano. The rest of the world does not have the freedom Christians have to obey God. Wala silang kalayaan na katulad nating mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, ang mga tao sa sanlibutan, sapagkat sila ay alipin ni Satanas. Nasa impluensya sila na masama. Tayo lamang mga Kristiyano ang may freedom na ito, na lumayo sa masama, sapagkat hindi tayo kabilang sa sanlibutan. Unless they come to Christ in faith. Kung sila ay humiwalagpos at nagpilit na umalis sa kapangyarihan at impluensya ng Satanas at lumapit kay Kristo, ay pakakawalan sila ng Panginoong Kristo sa kamay ni Satanas. They have no choice but to obey Satan, yung mga taong ayaw umalis sa impluensya ng sanlibutan ito. There is no middle ground. Walang gitna. Whether na masama o mabuti. Wala yung maligamgam No, walang maligamgam. Dapat mainit ka o malamig, diba? People either belong to God and obey Him or they live under Satan's control. Whether ang isang tao ay follower ni Satan o ang mga tao ay follower ng Diyos o follower ni Christ. So sa verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito na yung pinakahuli nating verse na iiwan natin. Many things can take God's place in our lives.
Maraming mga bagay ang pwedeng mag-alis sa atin sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. This includes anything that substitutes for the true faith. Papalitan niya yung tunay na pananampalataya dahil sa mga bagay na inaalok ni Satanas sa tao. Anything that denies Christ's full deity and humanity. Any human ideas that claims to be more authoritative than the Bible. And any loyalty that replaces God at the center of their lives. Diba? Papalitan ni Satanas ng mga bagay na ito para lamang mawala ka sa pananampalataya at focus sa Diyos. Gagawin ni Satanas yan upang mawalay ka sa kamay ng Diyos. John presents a clear picture of our Lord Jesus Christ in this verse, no? Verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. Binigyan niya ng maliwanag na larawan ang ating Panginoong Kristo. What we think about Jesus is central to our teaching. Nakapokus yan sa turo at aral natin, tungkol sa ating Panginoong Kristo. No? Tinutumbok ng ating pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos na si Kristo ay tunay na anak ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, we are given eternal life and the power to do His will. Huh? What is your answer to the most important question you ever ask? Who is Jesus Christ to you in your life? Diba? Kung si Kristo ang namumuno o siya ang Panginoon ng buhay natin, gagawin natin ang naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Hindi yung sarili lamang natin. Diba? Kaya yan ang tanong na iniwan ko sa inyo mga kapatid. No? Who is Jesus Christ to you? No? Sana si Jesus Christ ang pinakamahalaga sa puso natin, sa buhay natin at wala nang iba. Diba? Sabi nga ng Panginoon, ang umibig sa kanyang sarili, no? Ay hindi makasusunod sa akin. Sabi ng Panginoon, deny yourself and follow me. Sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, diyan ko po tinatapos ang closing remarks na ito ni John sa kanyang first epistle, no? Chapter 5. Bukas kung loloobin ng Diyos ay tutuloy natin sa second epistle ni John at tingnan natin kung ano pa yung kanyang gustong sabihin sa ikalawang sulat niya. At meron pang ikatlo pang sulat first, second, and third yan So kung bukas ay loloobin ng Diyos, ay namamalat na naman ako. Iba na kayo talaga kasi malamig na dito sa Toronto ngayon, nag-i-snow na, nagsisimula na No, kahapon na yan ang unang araw ng nung linggo. Nagsimula na yung pagbagsak ng mga snow. Kaya pag malamig na, madali na ako mamaos. No? Nawawala na yung boses ko dahil sa lamig. So mga kapatid, at niloob ng Diyos na makapangaral tayo ng salita ng Diyos ngayon. At umaasa tayo na kami ay narito upang maglingkod sa live streaming sa social media. At hindi kami nagsasawa na gawin ang mga gawain ito sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kahit na minsan ang ating katawan ay mahina, ay hindi natin magampanan yung ganitong mga gawain, ay magpapahinga tayo. Pagkatapos na tayo makapagpahinga, ay gagawa na naman tayo. No? Hindi natin nahayaan na hindi magawa ang mga bagay na ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Na ipangaral natin ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. No? Taglamig man, tagyelo man, o tag-init man, taglagas, tagsibol, ang salita ng Diyos ay ipapangaral natin. Saang mang dako, saan mang lugar, anumang oras, anumang araw, anumang buwan, anumang taon, ay ipapangaral natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo titigil upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao na maabot ang salita na ito. Upang mga tao ay mailapit sa Diyos. Magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Upang sila ay magkaroon din ng pag-asa na katulad natin. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at panonood ng pangangaral ng salita ng Diyos. At tayo muling magkita-kita sa mga susunod na mga araw. Pagpalain ng Diyos ang puso at isipan ng bawat isa sa atin at pagkalooban niya tayo ng kalakasan sa araw-araw. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin sa ating paghihiwalay at ang lahat ng ito ay ating inihiling sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Pagpapala sa inyong lahat mga kapatid sa muling pagkikita and bye for now. God bless.